Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Shocking! Kumakalat ngayon sa social media ang isang controversial na balita na umano'y na maalam na sa ospital ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga viral na post online, may larawan pa raw na kumakalat na sinasabing kuha umano sa loob ng ospital. Dahil dito, agad itong nagdulot ng matinding pagkabigla at pag-aalala sa maraming netizens na nakakita ng nasabing balita. Gayunpaman, sa kabila ng mabilis na pagkalat ng impormasyon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang o anumang opisyal na ahensya ng gobyerno tungkol sa umano'y pagpanaw ng Pangulo. Marami ring eksperto at tagamasidang nagsasabi na maaaring bahagi lamang ito ng maling impormasyon o manipuladong nilalaman na kumalat sa social media. Samantala, patuloy ang panawagan ng ilang opisyal at netizens na maging maingat sa pagbabahagi ng mga hindi beripikadong larawan o balita online. Paalala nila na ang pagpapakalat ng sensitibong impormasyon, lalo na kung hindi kumpirmado, ay maaaring magdulot ng kalituhan at pangamba sa publiko. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan upang linawin ang tunay na kalagayan ni President Marcos. Hanggang sa may malinaw na kumpirmasyon mula sa mga otoridad, nananatiling haka-haka lamang ang mga kumakalat na balita at larawan tungkol sa umano'y pagpanaw ng Pangulo. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang galing kay SSVMRCS. Ang sabi dito, Sandro's late update video before he's going to Thailand. Tapos yung isa naman, walang title, tapos the same, Sandro in Thailand, da. Ang sabi dito sa article, insiders also revealed Sandro's secret base in Thailand. His Coca-Cola heaven is a luxury villa in Azure Samui, how do we pronounce it? Surat Thani. Nabanggit ko na to. Dito kinasal, may kinasal dito na inatinan, I forgot the name, na inatinan ni Bangag na in-expose ko rin sa inyo na nag-addictos din sila dito sa exactong place na ito. Sabi dito, with ocean views, golf facilities, located only 20 minutes away from the airport. The property is registered under Yeye Vivas, Chief of Staff of Sandro himself. Diba narinig yun na yung pangalan niyan? Sinabi ko na yan sa inyo na yung si Yeye Vivas, Chief of Staff niya. And yan din ang kinuwento, okay? Yan din ang kinuwento ng ating puting ahas doon sa kay, who's that? Pahati, okay? Yung Pahati Construction na hindi pinapanagot, okay? Na hindi pinapanagot ng ICI, Kadyotahan, o ng Kongreso at ng Senado na hindi nila tinututukan yung si Pahati na yan. Yaan ay sanggang dikit ni Yeye Vivas na Chief of Staff ni Sandro Marcos na sangkot din sa mga illegal contracts or sa mga flood control. Etong Yeye Vivas na ito, na na-meet ko, nasabi ko nga ang hininga nito, imbornal. As in literal na imbornal. Mamamatay ka kaya pag dumikit ka, para kang niratrat ng bratatatata, high-powered firearm. Pag dumikit ka sa kanya, pwede ka talagang mamatay. Just so happy, nung nandun ako, nakadikit ko si Yeye Vivas, na imbornal talaga yung mukha. Pinigil ko yung paghinga, kaya buhay pa ako ngayon. So, yun. Okay? So, yun yung issue dito. Now, ang sabi dito sa article na ito, alright? Di ba, binanggit yung pangalan. Ito mayroong diagram. Okay? Kopol, Bangag, Zatanas. Okay? Sandro, yung itsura niya. Ito si Vivas. Ayan. Legal owner ng mansyon doon. Yaya Vivas, Sandro Marcos, Chief of Staff, legal owner of Azure Samui Surat Thani Villa. Yaya ito ni Sandro talaga. Literal na tagasunod. Diba? Tagasunod ng tae ni Sandro siguro nung bata pa, inuulihan yung boli ni Sandro. Kaya nga dapat ito yung talagang kung totoo ang gobyerno ni Bangag, which is hindi na nga hindi na tayo aasa na kung totoo ang gobyerno ni Bangag. Alam natin na ang gobyerno ni Marcos Jr. ay puro pagnanakaw. So, ito yung nag-hope lang tayo na what if ang gobyerno natin ay matino? What if?
So dapat itong si Yeye Vivas imbestigahan. Dahil baka hindi lang sa Thailand may property dito. The last time nung okay pa kami, remember my former friend. Okay, alam nyo yan, di ba? My former friend Bacudio. Tatlo kami noon na nagchika-chika. Ikinukwento niya yan sa akin. Nabibili sila ng bahay sa dito, bibili sila ng bahay sa ang tawag dito. Actually si Bacudio nagkwento sa akin na naghahanap sila ng bahay dito sa Amerika. Naalala niyo yan, 2023 ko pang pasabog yan. 2023, kaya posibleng may mga bahay yan dito. Kaya kung talagang iimbestigahan lang nila, yung pagnanakaw, lahat. Kung meron tayong matinong gobyerno, gurgur na lahat yan, kulong lahat yan mga yan. Dapat nga bitay kung merong bitay. Okay, now this article, actually, itong article na ito, ay pagpapatunay lamang na yung mga pinagbabanggit ko dito sa inyo, mga kababayan, ay hindi katang isip. Hindi lang ako ang may alam. Hindi lang ang puting as natin ang may alam. Sabi the rumors about Bongbong's Pulburo news aren't new. It first came out in 2021 from former President Rodrigo Duterte. Followed in 2022 by former Nikki Cosseteng, who claimed Bongbong and his friends are always high on D. These accusations intensified again in 2024 during the Senate hearing. Diba? Through Bongbong Marcos and demonstrate negative pulburon test result during the ito naman baka ito anti-Maharlika itong article na ito, baka to. Hindi mo lang binanggit si Cathy Binag. Kulang ang iyong report. Hindi mo man lang may Senate hearing. What about that Senate hearing? Andun si Agent Morales. Hindi mo man lang binanggit ang authentication ni Maharlika. 'Di ba? Kulang yung report mo dodong kung sino ka man. But anyway, I'm just reading this article mga palangga. Sabi niya, though Bangag Marcos once demonstrated a negative result during his presidential campaign back in 2021, questioning about Marcos' alleged Pulburo news never ceased as he continuously refused to undergo a hair follicle test. So far, presidential family's denial of the addiction is proved as flawed as Swiss cheese. Sabi niya dito, recent exposed further fan the flames of call for transparency. Senator Amy Marcos' accusation to Sandro proved true with evidence. More people in the Philippines are questioning the president and his family about their drug addiction and constant cover-up on the issue. There's strong demand of non-manipulated drug tests that would be only way to clear the dark clouds in the country. Hindi nakita. Nakita yung passport niya dito. Kulang. Nandito. So pinakita dyan actually, dyan sa article na yan, kung i-google ninyo mga hitad, pinakita yung dyan, yung passport ito. Passport. Pero hindi natin pwedeng ipakita yun Okay? Hindi natin pwedeng ipakita kasi bawal yun. Dito, personal kasi yun. Pwede nila tayong i-report. Pwede lang natin ipakita yung sinasabi ng article na yan, yung kanyang, yung records from the immigration. Okay? Yung mga flight niya. Okay? So, yan yung pagmumukha ni Bangag Sandro. Yan yung flight details niya. Na sinasabi natin, mga kababayan, kung gagawin lang ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang trabaho, kung sila ay sumumpa sila sa konstitusyon, katulad ng mga supot na AFP, PNP, dapat mga ito, gurgur na o kulong na o whatever na parusa sa lautanggal na si Bangag. Kaso, ang mga tiwaling mga general ay sinasaluksukan yata ni Bangag o baka sinasaluksok nila yung buto nila sa puwet ni Bangag para mabigyan sila ng additional corrupt money or bayad sa mga pagkatao nila. Yan ang malungkot sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Malungkot yan na katotohanan. Here's the passport details ni Sandra. Ayan. So, tignan nyo na lang yung article na yan na sinare natin kanina. So, pinanganak siya ng, is this real? I'm not sure kung itong passport na ito is real. Alam mo naman, pwede i-manipula, yung passport, ganyan-ganyan. So, ganun pa man, kaya ko lang ito, dapat i-echo nyo to, kasi hindi na itabago. Si Yeye Vivas na Chief of Staff, dapat yan talaga imbestigahan. Yang mabahong hiningang yan. Talagang mabaho pa sa patay ng daga. Parang may pinatay na daga ng 1 milyon tapos napunta sa bunganga niya. Alam niya ng mga kakapaligiran niya. Hindi na yan, alam mo kasi,
Kapag ang taong masama, kinakarma yan pati sa hininga mo lumalabas. Kaya dapat magpakabait kayo para himbabango ang hininga nyo. At mag-toothbrush kayo, syempre. 'Di ba? Or baka na hindi natin alam, durog na yung intestine niya, hindi natin alam. Baka mayroong mga gumagapang na mga uod, kaya galing talaga sa breathing niya o sa system niya, kaya kahit anong gurgle niya, kahit mag-gurgle pa siya ng asido, talagang ang hininga, sabi ko nga, 100 million na patay na daga ang kapalit ng hininga niya. Now, mga kababayan, again, hindi na ito bago. May investigation ba? Ang 12 billion lang. Wala naman tayong pakialam kahit si Sandro magpakalulong, di ba? Sabi ko, malunod sila sa pulburon. Ang mga putang ina lang, hawak nila pera ng bayan. Di ba? Hindi enough ang toothbrush, sabi ni Jocelyn. Exactly. Hawak nila yung pera ng bayan. 12 billion na flood na budget insertion. Flood control. Kaliwat kanan, ano na nga eh. May halitosis, exactly. That's a medical term. Somerset. Yes, thank you for that. Pero hindi na maintindihan ng ating common tao yan. Hindi, embornal na lang yung hininga. Parang hininga ni Vice Caballo. Sabi ko, hindi ko naamoy yung hininga ni Vice Caballo, so I cannot comment. Pero kung yan ang sabi mo palaga, di gano'n na nga. So wala naman sa tayong pakialam, no? Kung kahit mabaho ang hininga ni Yeye Vivas, ano? Di ba, Yeye Vivas, ang baho ng hininga mo. Tapos, may nagtsatsaga pa ba sa'yo? Sa baho ng hininga mo, di ba? Ano kaya sabi niya? Kakason si Marlica, sinabi ang hininga ko ay mabahaw. Ay sige, dalhin natin sa korte yung hininga mo, pahingahan mo yung judge. Tingnan ko lang kung mabubuhay pa yung mga judge. Baka, gurgur ka agad lahat ng mga tao sa loob ng korte, no? Anyway, mga kababayan, hindi issue yung mabahong hininga talaga. Hindi issue talaga yung pagbubuto, pagpapasok sa mga buto, sa mga buli nila. Hindi rin issue yung kanilang pagsisinghot. Ang issue natin ay nilalapastangan nila ang pera ng bayan. Alright? Nilalamo nila't lahat ng mga kawatan dapat ilaglag sa bangin doon sa biget at nang matapos na ang kanilang kadyutahan sa bayan. Lahat ng in-expose natin dito sa inyo ay makatotohanan. Bakit kamo? Okay? By the way, bago ako isunod natin si Dean, itong si Mo Edwin Garjola, okay, na finish na yung 1,000 bank account niya. We'll see. Okay. Nakausap ko si Dean Chase kanina. Okay? Nag-usap kami ni Dean. And nakasecured na yung video. Okay? Yun ang gusto ko ma-share sa inyo. Nakasecure na yung video, so kahit anong gawin na pag-stalk ng mga alipores ni Liza Tanas at ni Bangag para ipapatay si Dean, kaya tandaan niyo itong sinabi ko. Alright? Nakasecure na yung video. Even nakuha nila yung mga ID ni Mr. Tubig at iba pang mga information. ID, pwede yan i-replace. The problem, I hope yung address niya doon, mukha naman yung address niya doon, wala na siya doon. Parang former address pala ni Mr. Tubig yon. Pero mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo na dito kasi sa Amerika, public, okay? Public yung mga addresses. 'Di ba? Halos lahat. Depende kung may gagawin ka. May gagawin kang something na hindi malaman kung saan yung whereabouts mo. Siyempre, hindi natin yan i-feed sa mga bangag, 'di ba? Para alam nila. Pero, ang situation po ngayon ni Dean Chase ay nakakatakot. It's the same case it's the same thing with my situation. Pareho kaming gugurgurin ni Dean. So, si Dean, doon sa former apartment niya, I think, nakwento niya naman to. Nag-iingat lang ako ano yung pwede ko ikwento sa inyo na hindi siya na okay lang. So, from that dati niyang apartment, which is, imagine nyo, si Dean, kasi hindi naman yan vlogger. Hindi po yan kumikita sa kanyang ginagawa. Wala kang YouTube channel yan. Hindi nagbablog yan ng everyday. Okay, meron siyang regular job. Bakit ko alam? Napuntahan ko ang opisina ni Dean. Matalinong tao, nasa tamang pag-iisip, tama ang kanyang puso para sa inyo, na hindi niya inalintana na eto yung mangyayari sa kanya. Dahil sa kanyang pag-ibig sa bayan, sukang-suka siya sa nangyayari sa Pilipinas, na kung tutusin, American citizen siya,
nandito na siya, di ba? O, maganda na yung buhay niya, maayos, and everything. Bakit pa siya nagdadadakdak about sa issue sa Pilipinas? It's the same thing sa akin. Ngayon, mga kababayan, dun sa former apartment niya, 2 beses nilooban. Una, pinasok yung bahay nila, ang apartment nila, di ba? Then, pangalawa, may pinatay doon sa kanilang building. Now, tinanong ko siya, doon sa kanyang apartment kung totally ba, kasi dito sa Amerika may kontrata, di ba? Hindi po pwede sa atin pag nag-rent tayo ng bahay, 1 month deposit, 1 month advance. Or I don't know kung nagbago na dyan sa Pilipinas, o 2 months deposit, 1 month advance. Pag hindi mo feel yung isang lugar, aalis ka, di ba? Babayaran mo lang o mababawi mo pa yung 1 month deposit mo o 2 months deposit mo, depende. Dito kasi sa Amerika, once na pumasok ka sa lease, let's say, 1 year, pag hindi mo nagustuhan, 1 year, 1 month, 2 months, you have to pay for the rest remaining months, like 12 months. Or may kaibigan ka na papatirahin mo dun sa lugar mo, din siya yung magbabayad. Unless kung ang iyong contract, lease contract is month to month. May tinatawag na month to month. Sa case ni din, 1 year contract siya. So meaning, dahil yung buhay niya ay pinagtatangkaan ng mga bangag dahil sa in-expose siya together with me, wala na siya dun sa apartment niya, tapos patuloy niyang binabayaran. Yun yung malungkot na situation sa laban na ito. Kasi gusto talaga kaming patayin financially, emotionally, emotionally, kasama na yun, mga kapagbabayan. So kanina nag-usap kami ni Dean, but he's really fighting for what is right. Okay? He's really fighting for what is right. Mga kababayan, ang sabi niya sa akin, sabi niya, Miss Maharlika, gusto ko na ngang kasuhan tayo. Okay? Ni Lisa Tanas sa expose mo about Pulburon at sa expose ko kay Mr. Tubig kasi si Mr. Tubig willing to face them sa trial. Sabi ko kay Din, hindi nila gagawin yan. Kasi alam nilang totoo. Hindi nilang gagawin magkaso, gagamit sila ng proxy. Ganyan-ganyan. Sabi ko. Pero sabi ko, mag-ingat ka. Okay? Matapang. Okay? May paninindigan. Walang politikong nasa likod ni Dean Chase. Yung mga nangingi siya ng advice sa akin. So, lagi akong part ng laban niya. Kaya nag-a-advise ako na talagang sabi ko, stay alive. Stay alive, stay safe. So far, sa ngayon, safe siya. Pero alam niyo naman, di ba, na pinasok yung gym nila at kinuha yung mga gamit nila. May mga nagtanong, bakit si Dean Chase ay nagtago ng mga laptop doon sa, sa gym? Nakalimutan niyo ba? Niransak nga ng 2 beses. 'Di ba? Na burglary nga sila. Pumasok yung mga burglars sa mga akyat bahay gang na hindi na posible talagang yun ay pakana ni Lisa Tanas. Kasi wala naman silang ninakaw eh. Naghanap lang sila ng mga bagay-bagay doon. Kasi ang magnanakaw, yung akyat bahay gang, pati pagkain mo sa rep na nakawin kasi mga patay gutom sila. Pero sa case na umakyat sa apartment ni Dean, walang nawala. Hinahanap lang nila yung mga laptops kung ano. So kaya napunta doon sa gym, yun yung issue doon. So ngayon, may nagmamanman, may nagtitik-tik na talaga kay Dean Chase, kay Mr. Tubig. Okay, kung saan sila magpunta. Kaya sabi ko kay Dean, dobling ingat ka. Hindi tayo pwedeng mamatay din, sabi ko sa kanya. Lalaban tayo. Dapat sila unang mamatay, hindi tayo. Yun po yung katotohanan. So, gusto ko lang ipaalam sa inyo na yung video, which is sinabi naman na din yan, di ba? Naka-record dyan, may iCloud dyan. Nasa, kumbaga, secured yan. Okay? Actually, ilalabas din yung video na yon. Huwag kayong mag-alala, ilalabas yung video na yon. Okay, sa tamang panahon. Alright? Nakita niyo naman yung hubad na katawan ni Satanas. So may mga nagtatanong, legit ba? Ganito ganyan, legit pa na totoong may video. Si Dean po nasa tamang kaisipan. Disente, matino, maayos ang trabaho. Nasa prestiyosong corporate world siya or corporate or business. Bakit ko alam? Pinuntahan ko siya sa opisina niya. Nakita ng 2 mata ko. Even nga nung pumunta ako sa kanya,
may kasama tayong mga Navy SEAL nung time na yon, nag-iingat pa rin ako. Kahit saan ako magpunta, nag-iingat ako. Do you think hindi ako nag-iingat? Hindi ako nagpapakumpiyansa sa mga adik na to. Hindi ako nagpapakumpiyansa. Kaya yun nasabi ko ay din. So do you think yung laban ng buhay na, nakikita nyo lang ako nag-enjoy, right? Party, go, go. Party daw sa go, go. But, nag-iingat kami. Pero dapat nga, kahit wala kang death threat, mag-ingat ka. Dahil sa panahon nga, hindi mo lang alam. Lalo na, when you go to New York, when you go to downtown nila, biglang may sasaksak sa'yo. Pero ako, personally, kahit nasa Pilipinas ako, lagi akong tamang masid sa mga paligid ko. Kasi baka mamaya may adik na katulad ni Satanas, bigla kang saksakin. May adik na katulad ni Bangag, bigla kang pasabugan ng mga ganyan. Pag sumakay ako lalo sa mga public transportation, naging kaugalian ko na yan. So, do you think ilalagay namin isa, lalo na ako, no? 2022 pa lang ako, binangga ko ng mga putang ina. Ilalagay ko, isa sang alang-alang ko ang buhay ko. Nagagawa kami ng kwento. Kaya sabi ni Dean sa akin, may post niya na gustong-gusto niyang magkaso itong si Bangag para malaman ng buong mundo. At maipakita itong video na ito, mapakita sa korte and everything. Pwede naman, sabi nilang iba, pwede naman ipakita ito sa Pornhub. That's understandable. Pero lahat ng bagay dapat nasa tamang panahon, nasa tamang kondisyon. Perfect timing, ika nga. And, wala kayo sa posisyon ni Dean na kakaba-kaba, for sure. Hindi man lang niya sinabi sa akin na kinakabahan siya, but sinasabi niya, no, we'll fight for what is right. We will fight kung ano yung katotohanan. Yeah? So, do you think? Nakikita niya ako, I traveled, I traveled the world, nag-enjoy ako, happy lang ako. That's my personality. Hindi ko yan pwedeng tanggalin sa akin. Pero nag-iingat ako. Kaya nga may mga Navy SEALs tayo na nakapaligid. Ng mga secret, ng mga... Pag nakakita kayo ng mga pogi-pogi sa paligid ko, yun na yun. Yun yung mga ano ko. Di ba? Pero dahil alam na ni Lisa Tanas, papalitan ko na hindi na pogi. Yung mga pangit-pangit sa paligid ko. Di ba? So yun yung mga ganon, mga palangga. Dapat talaga